ba dun sa ganung stage? Na kinikilala mo muna yung mga ino-offeran mo? Kasi ano eh, hindi naman ako basta-basta na pupunta doon eh. Kasi once na may four wheels siya na maganda, ang mindset ko noon, may pera ito. Ganun. Kasi maganda pa mo yung bahay nila. Ang problema lang, yung isang asawa lang talaga ang nandun. Yung asawa niya na isa, wala doon. Kaya yung decision nila, hindi po intact, hindi po buo. Ganun. Hmm. Pero, And, what do you think? Ano kaya, saan pa kaya natin pwedeng i-improve? Kailangan ba pumunta ako dyan? Kitain sila? Like yung mga usual na ginagawa natin before is like, we're setting appointment for them. So parang ito, nagiging appointment setter ka. Do you think na mag-work sa beginning sa mga clients na kausap mo? pag maganda lang talaga kapag ano, ang ganda talaga yung pinaka-leader natin. Ganun. Kasi mas lagi impact yun eh. Mas magandang impact yung, siyempre, bilang head, bilang leader. Parang madali yung Yung lagay sa gamitin duta, power. maliit yung may glass. Ganun. Kanino yun? Fixing yun. Madali yun. Kay mama. Oo. Ilan Sa akin naman, hindi naman sinasabi ko mo. Yung sinasabi ko, okay naman. Ate Becky? Hmm. Most likely na ngayon sa situation na Sarili mo. Sa loob. Ibig sabihin, kayang-kaya mo pag may mga May lalabas naka-close ka para lang nila dati. Kahit na ikaw yung mag-present, ikaw yung Ah, closing, asawa ko. ikaw yung... marami pa ako na-close. Kaya lang, Ay, yung kasama yun sa bahay, yun ang tigang demotion ba na mas tigil sa na nakus ko na. Ano? Yun ang problema mo. So kung tumasa ka dyan, do you think Kasi, ka or kailangan pa ng another explanation? Kasi usually, interested sila, pero pag may mga hindi ko nasagot, may mga duda sila, doon talaga sila nag-reschedule. Doon nag-iiba yung mindset nila. Tama ba? ang sa akin sa tatlo kasi na laging bobong sa bahay nila, laging wala kasi yung asawa ko doon eh. Yun ang problema eh. I keep on making timing with them. Pero ang isang problem talaga, ang lagi na iwan doon. Sabi ko, bakit hindi ko matandaan to? Kaya, kasi maaga para alis, mga 7 a.m., nandun na sa, ano, sa 7 a.m. to 8 a.m. mula na sa bahay. Kaya next time, ang kukuhanin mo ay yung meron ng asawa. Maghanap ka na lang dyan yung asawa. Kasi kung nakafocus ka lang sa laging walang asawa, o di wala na kang mangyayari. At, So kung halimbawa, lahat na tatay dito sa walang asawa, anong next option? Di maghanap ng isang market na walang asawa, na may asawa. na may, na may asawa. Hinahanap mo ang mga kliyente na Ang problema mo lagi ay yung pamilyadong tao, pero wala ang asawa, tapos problema ang asawa. Anong hanapin mo? Hindi, ang hanapin mo, yung andun yung asawa, hindi sila dalawa mag-asawa para wala nang problema. Baka kasi, simpleng dito, simpleng usapan. Pero baka kasi, hindi mo lang natatanggap yung tamang nakatap mo pa, gustong mag-invest, pero hindi pa sila handa. So, probably meron pang ibang market na mas qualified at ready na mag-invest katulad ng mga nakukuha mo noon. Kung i-check mo yung bahay ng mga kliyente mo ngayon, ang probability niya wala pang closing. Ilan na lang. Hindi katulad nung araw. Sa isang araw, meron kang mga halos 20, 30 na clients. Ngayon, makikita na pa yung bunso. Isa, dalawa. So, anong probability ng mga close ka? Wala. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. It comes with perseverance and siguro, probably, important decision natin. Talagang gusto talaga natin makapag-decide anong step, anong action. Yun yung nasa thinking natin. Nakikita ko yung mga ibang branches. Sinishare naman yan kahit sa aming mga
Si Patrice pala yun, top no? sellers ng agent Si Patrice, yung March, Chloe. Bakit ba ay Chloe yung boss? of 10 workables or 20 workables na client. Kasi so that out of 20, meron kang isang probable na pwedeng mag-close yun. Yun talaga yung tamang numbers natin. So kung halimbawa, tanongin kita Brian ngayon, ilan ba ang client related? Anong date ngayon? Sabi niya daw dun sa kay Anong Patrice. date ngayon kaya na? May 23. 23 boss. Starting May 1 to May 22, Nagbe-bake pa si ano, bawal daw clients bake na ang doon. workout mo ngayon. Ako na yung May 21 to May 1 to May 22. Tapos yung sa Garuda, mahal daw Ano, ano. yun, 19 sa 19. Sa isang, tinataasan nga raw dun yung ano eh. 19. Arawan ang 19, bumili. o so wala pang 20. Pati bumili. Ah, Sa 800, nasa 800 sa akin. Di ba mga 150 yung pinakamura yata? Yung ginagawa ng gobyerno. Kasi, yan yung perfect Number 10. Ay, sa atin nga, bata, nakakabili. So ikaw, may client, tanungin kita ngayon, starting May 1 to May 23, Relasyon ng ugas ilang eh. kliyente na ang nakakausap mo, ang workables mo? Yung workables ko po, 10. Tapos ang inquiry madami sa social media platform na non-boosted. Pero syempre mababa po yun eh. 10 na, sobrang payat po nun. Yung 20 dapat. Sa 10 meron kang isa. Pag pinag-uusapan natin yung workables, I am referring to three things you've made. Tripping. Inaman sir. Wala pa po. Kulang pa po. Yung three things mo, Wala pa po. Dalawa. Tapos for cancel. isipin mo, baka panay kausap lang yun, walang three things. Yes. Acknowledge ko. Sir, Bakit? talagang yung mention sir, talagang taping talaga yun, na talagang seryosohan. Kaya nga pinipili ko yung mga nagsiyalan. O si Gap kaya, meron na ba siyang kliyenteng nilo-workout? Nasa, wala pa pong sensor, nasa around 5 to 6 pa lang po yung nakakausap ko. Then yung dalawa pa lang yung medyo na ano. 5 to 6. Si Hana, nawawala na siya. Magre-recon po yun boss. Inaayos lang po yung phone niya po. Yun, ibig sabihin talagang sa inyong lahat, wala pang qualified Eh, sabi niya kailangan daw, yun nga may kilala siya dun sa kasi wala bansa pang na nakakahit ng kahit minimum of 20 eh. Ganito talaga. Kasi ang probability natin ay dapat, ang numbers natin, Brian, para ma-shoot natin ang totoong benta, sa hotel, ang goal natin, magkaroon ka ng minimum of 20 na sabi ni work. Ria, eh kung okay lang naman yun Out of na 10, cowboy naman kayo. meron kang mag-close Dito sa kwarto ko, tas maglalakad. Yun yung lagi Okay naman nangyayari. kayo, sabi niya. Yun yung lagi nangyayari Nasa sa labas hanap ka buhay naman. natin. So, kaya kailangan talaga tamihan natin yung mga workout natin. Hindi pwede yung lumagpas yung isang araw. Halimbawa, nasa bahay lang, alam mo, pag siya. Hindi pwede Nakita namin si makalagpas Mami Wadi nung yung isang araw mo Na wala kausap. our time. Yes boss. What we are doing is sino yung sabi niya Yes, sila boss. nandun namili. Hyper ba? 110,000. Sila ano, sila ate. Doon sa ate. Hindi ka na nagnegosyo nun, naglalaro ka na lang. Yes po boss. Ang ginagawa natin negosyo eh. Opo. So, ang ibig ko sabihin, kahit nasa bahay ka, kahit sa accommodation ka, if magne-negosyo ka, gagawa ka ng paraan. What are you going to do? Ang daming ways, ang daming pamamaraan. Opo. Mag-post ka sa social platforms natin. Opo. Mag-chat ka or mag-message sa makalahat ng mga kakilala mo. Yung tinuro ko dati sa inyo na Okay. at least meron kayong minimum na numbers ng mga workout. O asan ang mga yon? Para magkaroon kayo ng goal for the day. Meron man lang kayo makuha na yung workout. Every day, may ipon yun starting May 1 to May 23. So dapat kung meron kayong isa na workout, at this point in time, meron na kayong 23 na kliyente na workout. Imposible sa 23, I'm telling you na wala kang masushoot, Brian. Di ba? Yung 20 na bola yun, isushoot mo sa ring. Imposible kahit hindi ka marunong, meron kang mashoot doon na isa. Yung 19 papagtas hindi mo ma-shoot. Pero yung isang piraso na bola, pwede mo ma-shoot. Yung ganun yung laro natin. Ganun yung negosyo natin ngayon. We should not be wasting our day na wala tayong accomplishment. Yes boss. Di ba? So, sige, tanungin natin si Hana naman ngayon. Ilan ba ang workables mo starting May 1 to May 23? Nakailang workables
out of 86? that, yung top, opo, yung nakuha ko nung Lamudi pair. Oh. Tapos from there, meron na lang po siya ngayon na ano, kung nasala siya, meron na lang akong win-workout na around ano po, nasa 25. Oh. Out of 25, kung yan lahat talaga ma-workout natin ng tama, magkakaroon ka talaga dyan ng closings. Meron ka na bang na-tripping dyan? Online. Na ano po, tatlo na. O, tatlo na. At least meron kang na-tripping. So this time, meron ka nang aasahan ngayon na kliyente na i-workout mo. Kasi, the more clients or the more numbers that you are working, mas marami yung chance na meron tayong win-workout at pwede ma-close. Kung yung tatlo ang na-tripping mo, may pag-asa yun. Kaya I'm telling you, ibig sabihin, it's not enough. Kahit nga sa'yo sa 25, abnormal pa yun eh. At this point in time, wala ka pang na-close, di ba? So, kailangan gumawa na tayo ng paraan. So, meron tayong something na kailangan natin ipasok doon na gagawin. Kung ngayon meron ka ng mga workables, katulad ng mga interventions na gagawin natin, ano bang mga pagkukulang natin bilang ahente? Are we well versed of the computation? Are we well versed of giving those information na exactly na needed ng buyers natin or ng clients natin? Baka kasi mamaya relax lang tayo, katulad niyan. Halimbawa, may kliyente kayo, tapos yung kliyente naghihintay ng sagot nyo. Dahil hindi nyo masagot ng tama, tatanungin nyo muna si manager. Tapos si manager late nang sumagot. Tapos pagkasagot mo, wala na yung buyer mo. May ginagawa na, busy na siya. Kaya ang nangyari ngayon, na-pending yung trabaho mo. Yun yung lagi nating binibilin sa inyo. Itong trabaho natin tayo, nagtutulungan tayo lahat. Hindi naman pwedeng si manager lang ang marunong. At hindi din pwedeng kayo lang yung marunong. Kailangan lahat ng mga anggulo, lalo na dahil kayo yung maharap sa client, dapat mas well-versed kayo dun sa mga ginagawa nyo. Well-versed kayo of the project details, well-versed kayo of the computation, kung magkano yung price, kung ano yung unit, kung saan yung location, kung saan nakaharap. Lahat ng mga bagay na yan, pag ahente ka, ilalagay mo yan sa puso mo kasi ito ay negosyo mo. Ako, ang piece of advice ko lang sa inyo ha, para makabenta kayo, hindi pwede kasi na katulad ngayon, nakailang buwan na kayo, hindi naman pwedeng wala kayong mangyayari sa buhay nyo. Ikaw, Brian, mauubos yung commission mo. Diba? O relax ka lang ngayon, sabihin mo, weekly naman, meron akong commission. Kahit hindi ako magbenta. Pero darating yung point na yun, mauubos yung Brian. Diba? Mauubos yun. Dapat nga, at this point in time, kung meron ka ng weekly, nagdagdagan yun. Diba? O, tanungin natin si Baby ngayon. How many workables do you have starting May 1 to May 23? Nililista mo ba kaya na yung mga workables na sinasabi nila? Para mamaya at the end of the month, babalikan natin kung ano nangyari. Sinasabi ni Brian, meron siyang 19. Sinasabi ni Adriel, meron siyang 10. 5 to 6 si Gabriel, 86. Pero meron na lang 25 si Hana. So lahat yung memorize pa, nakasulat dito. Si Gabriel, ilan ang workables mo starting May 1 to May 23? Ano sir, yung workables ko nasa 40 kasi yung sa starting nung nag-shift free ako ng panggabi, wala po akong nare-receive na ano, na leads ng 12 a.m. to 8 p.m. Nababantayan nyo ba, Diana, dalawa ni Baby lahat ng mga workables niya? Ang dami niyang workables, 40. Pwede mo nyo ba ako bigyan ng Ay, report niya? sir, kami 1 to 15. Oo. Ano sir, nasa ako lang sa 25, sir pala, sorry. Mm, Kasi starting 25. pala ng May 1 pala nung ano, nung mga nakaraan pala yung Starting May 1 to May 23. 25 is May- already a good number. Ano na Apo. mga next step natin dyan? Ano na yung gagawin natin? Kailangan ma-work out natin yung mga clients. Kailangan may report ka na ba dyan, Baby? Sa Yung sir, CRM? sa ano po, sa ibang ano, nung recent lang sir, dapat ko pa na-update yung tracker ko ng May 10 to Here.
Ngayon lang kami nag-meeting. Itong matatandang tong taga Baguio, matigas ulo, top seller kasi ng Baguio yan. Naubos nila yung isang buong project. Marami tong mga pera. Naging relax kaya napa-meeting kami na wala sa oras. Nagalit na yung manager. Kasundo ko manager. Yung nag-site ang babae. Yung kanina. Ito. Tapos yung mga lamundi ko naman sir, may nauna ng, may nauna na daw na nakausap yung ibang interest ko sa lamundi. Pero hindi ko naman po binibitawan pa yun, pinapalo off ko lang, pinapalo off ko pa rin po. Sige, kasi kailangan man natin mapagtulungan lahat yung mga bagay-bagay para lahat kayo ay makapag-deliver na ng skills. So kailangan gumawa tayo ng paraan kung pwede natin gawin. So, kailangan maging active tayo kasi patapos na yung buwan. Tapos yung kanin na Dapat spicy every ro. month sa inyo, meron kayong goal. At mag-start tayo sa Isa sa doon. gusto nga nito. Top seller kay. Tapos kunting minuto, yun na kinain ko. Hindi na ako umuwi. Ayan. Ano yung spaghetti na yung maliit na bilangan? Para nasa niyo yung kalabak lang sana isang malaki. Kamukha nung sabi ko, sa huwag na. Gusto mo, na lang, dalawang maliit. Kasi paborito naman, tsaka nung Kahit wala dyan yung gwardya mo, kung responsable ka sa iniwan na trabaho, gagawin mo yon. Ngayon, para sa akin, sa kalagayan mo ngayon, sa sobrang laki ng benta mo last year, ay pambihira ka pag ganun. Mo. Isa kang mahina na ngayon. Kasi, biruin mo, wala kang benta sa isang, pambihira yon na pagkakataon, unusual, kung tawagin sa journalism, unusual yun. So, Director namin, director yan. Last year. Hindi, eto po. 80 million sobra. 80 million sa isang buwan. Yung nagsasalita po. buong 50 million. dati ang sipag-sipag mo, everyday, reporting for duty, sir, nagme-message ka sa akin, meron akong kliyente na ganito. Ngayon, 1 week, wala pa akong naririnig sa'yo. Baka naman ang ginagawa mo ay naglalaro ka na lang. Hindi dapat. Hindi, seryoso ako. Gusto mo pa bang magtrabaho dito o hindi na? Para hindi na tayo mag-agsayang ng panahon. Siyempre gusto ko. Ito yung legacy ko Santras Kailangan gumawa ka na ng action yan kasi 2 buwan ka nang walang benta. At hindi yun pwede yun sa katulad mo. Ikaw yung nilulook forward, nilulook up ng lahat ng mga kasama mo sa branch at sa division kasi ikaw yung pinoprogram namin tapos hindi ka din nagkabenta. Hindi pwede yung ganon. Tapos nakikita ko, ang payat-payat mo na, tumigil ka na sa kaka-gym mo. Magtrabaho ka muna. Baka mamaya mugha ka nang maging kalentong dyan. Seryoso ako. Brian, oo. Ang laki yung commission mo na weekly, kung relax ka, minsan meron kang 20,000, 30,000, 15,000 weekly. Relax ka sa ngayon. Balang araw mauubos din yun. Ako nga na-cancel 20. Hanggat hindi mo dinadagdagan ngayon yun, hindi yun yung goal natin eh. Diba sa'yo, ang goal natin is magkaroon ka ng weekly ng kahit minimum of 60 to 80 weekly. Commissions pa lang. Wala pa din yung PBMF and incentive. Damn, bro. Hindi ko na nakalimutan, sir. Tapos si Adriel tsaka si Gabriel, dapat nakailang buwan na kayo dito? Nakaka-3, 1.5 buwan na kayo, no? Kalahati, boss. Pressure na ako sila. 1.5 buwan na. Ang gestation period ng mga bago is at least magkaroon kayo ng 60 days. Remember, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon ng relax lang kayo. I mean,
tingnan nyo ngayon, yung kalagayan nyo ngayon, itry nyo intindihin kung ano yung meron kayo ngayon. Yes, boss. Meron ba sa kumpanya ng Santras o yung manager nyo na si Diana o ako, everyday pinipressure kayo or nagtatanong sa inyo? Nire-require ba namin kayo mag-log in, log out? And that's why you cannot complain kung bakit ito lang yung trabaho natin. Pero yung trabaho kasi natin, hindi siya basta nag-apply ka para magtrabaho, para maging employee. Hindi tayo salaried. Ang ibinigay sa inyo actually, ang pinasukan nyo is actually negosyo. Yes, boss. Maging entrepreneur kayo kasi, di ba ang pagnenegosyo is mas magandang oportunidad para sa atin kaysa maging employer. Ayaw nyo namang sahuran lang kayo ng kumpanya ng ganito lang. Gusto nyo ba yun? Sasahuran kayo ng kumpanya ng 20,000 in a month lang. Yun lang yung value mo. Ang liit-liit. Kaysa naman nagnenegosyo ka, pwede kang kumita ng 6 figures in a month. Yun yung gusto kong maintindihan nyo ngayon. Sa point na ngayon, baka kasi mamaya, medyo na demotivate na kayo, medyo Sir, wait lang. hindi na kayo ginaganahan kasi wala pa kayong benta. Eh, ang gestation natin period sa mga bago, dapat 60 days o 2 months, meron na dapat kayong benta. Hindi pwedeng wala. Ganun din sa mga bago. Pag 2 months ka na walang benta, manginig ka na. Kasi baka iba na yung nangyayari sa'yo. Ang 2 months na yan, ang tawag namin dyan nung araw sa amin sa mga sales, ay kamatayan. Pag wala kang benta, parang ibig sabihin, mamamatay na yung sales mo, wala na. Parang ganun, tigok ka na. Sa ibang developer, yung mga nag-allowance, tigok na rin sila. Kasi mawawalan na sila ng allowance dahil 2 months na, wala pa silang benta. Diba? Sa atin, ang ibinibigay natin sa atin is opportunity. Ang dami nyo namang chance na pwedeng magbenta kung tutuusin kasi ang dami nating projects. 3 million nga lang na condo, meron nga tayo 3.8. At saka ang dami yung choices. Si Hana, tsaka si Babylin, napakadami nila for sure ako, alam ko, napakadami yung wino-workout na clients. Ang kailangan ko lang siguro sa inyong dalawa, si Hana tsaka si Babylin, magkaroon this time ng parang goal, magkaroon kayo ng aggressiveness, and to everyone, no, everybody, dapat we have to be aggressive in doing and performing yung mga sales activities natin. Ang dami ako for sure, halimbawa kayo ang mga plano nyo pero hindi nyo nagagawa. Kasi minsan, andun na kayo sa point na gusto nyo gagawin tapos biglang natisod kayo. Bigla kayong may naisip na iba na wala na naman sa isip nyo. Parang ganon. So, ang kailangan natin as a salesperson, mag-focus tayo. Para kahit madapa ka, pag angat mo, pag akyat mo, pagbangon mo, alam mo pa rin kung anong gagawin mo, alam mo pa rin yung goal mo. Ganun, Brian. Naglalakad ka dyan, natisod ka, nakakita ka ng babaeng sexy. O nawala na yung iisipin mo. Wala na yung focus mo. Eh, hindi ganun yung pagnenegosyo. Kahit matisod ka, kahit nakakita ka dyan, yung pagbangon mo, may nakita ka, alam mo pa rin kung ano yung goal mo sa buhay. Tama ba yun? Alam ko sa Hindi tayo pwede pabanjing-banjing lang dito. Hindi to laruan. Para sabihin ko sa inyo, hindi to laruan. So, eto, kami naman, nagtutulungan tayo kasi isang team tayo. Ang benta ng PS, benta ng manager, benta ng division head. Nagtutulungan tayo, kaya meron tayong mga ganitong pagtitipon. Huwag niyong isipin ito dahil nagtitipon kayo para pagalitan kayo. Nagtitipon tayo para i-redirect kayo, i-recalibrate kayo, i-re-energize kayo kasi baka mamaya wala na kayong energy, wala na kayong nasa isip, wala na kayong motivation. Anong gagawin ko kasi wala pa akong benta? Let's try to assess what we are doing, assess ourselves, assess our activities in the last few weeks, in the last week, in the last month, ano ba yung mga nagawa natin na sa tingin ko maganda at ano pa yung mga kulang ko na kailangan kong gawin. Kasi kayo mismo ang nakakaalam kung ano yung dapat yung gawin, ano yung dapat yung simulan, anong dapat yung ilagay sa isip at sa puso nyo para manatili sa inyo yung focus nyo dun sa trabaho. Hindi pwede yung kasi pag ako ngayon,
Bukas, wala na. Kasi wala na akong kausap. Hindi ko na kausap si Ma'am Diana. Aggressive ako ngayon kasi andyan si Ma'am Diana today. Kausap ko siya. Bukas, pag hindi ko na kausap si Ma'am Diana, sige, come what may na lang. Hindi ganun yung pagnenegosyo. Hindi ganun yung business partnership na tinatawag. Everyone has their own role. May role si Brian, may role si Adriel, si Gabriel, si Hannah, si Babylin, ako, si Diana. May kanya-kanya tayong role na kailangan tuparin natin. Para pag nagawa natin yun, maayos ng trabaho, lahat tayo maging masaya. Di ba? So baka kasi assess nyo ngayon yung sarili nyo. Kulang na kulang pa, baka meron pa kayong hindi ginagawa o baka lang talagang tinamad kayo dahil nasa bahay ka lang, nag-enjoy ka, nag-gym lang, lumabas ka, gym today, gym tomorrow, post later, post tomorrow, baka na-busy ka na ganon. O yung iba naman, baka na-busy lang kakapasyal, di ba? So hindi na, nawala na yung work. Tama ba ako? Gusto niyo bang pumunta ng Australia? Gusto niyo bang pumunta ng Japan? Yes. Asan na yung mga asan na yung dream natin na wala na lahat? Gusto kong pumunta na. Wag na sa Korea. Hoy, wag ka na malay ka Ayaw ko sa sa Korea. Korea. Patayin ka doon. Di ba, akala ko ba magja-Japan pa tayong lahat? Mag-Australia pa tayo. Eh, paano yan? Kulang na kulang pa tayo sa production. Eh, kayo na nga ang, kung tutuusin, kayong branch nyo ang ahead doon sa incentive na yon kasi nakailan na kayo. Kayo na yung ahead ngayon eh. Konti na lang, konting palo, konting roll lang dyan, konting sipag pa. No? Idagdag nyo pa. Patience, kailangan natin yun ngayon, guys. Ha? Konti na lang ang kulang natin para makapunta kayo ng Australia at makapunta kayo ng Japan. Lahat. Ilang kulang, sir? Ilang kulang? Ilan yan lang? 200 million pa. So right now, meron ang sales production, ang quota natin as a branch, tayo kaya ang pinakamalaki, 320 million. Actual sales natin, 61. As of March yan ha, ay April. So meron tayong malaki. Meron pa tayong 80% na kailangang punuin. So 19% out of 320, yan ang kailangang punuin natin. So kaya tayo nag-downgrade ng mga ibang SE para makafocus tayo sa dito, sa tayo. Ilan lang naman tayo ngayon eh. Diba? Magkano po yan? 320 million? 320. Per month, ang quota natin is 25. Kung zero tayo last 25. month, o di doble, 50 million tayo dapat this month. Sa buong Santros tayo ang pinakamalaking quota, 320 million. 300. Ang quota natin po sa branch, Oo. 320 million. Yes. So far, ikaw, Brian, ikaw ang pinakamalaking production. Nung January, 10 million. Second month mo, 41. Na-convert mo lahat ng mga to. March, si Babylin and si Ma'am Trele, o total 9.8. April, wala. Lagapak na tayo lahat. Wala kami benta last one. Tang inang... Ma'am, binuhay mo ang dragon ngayon. Ha? Anong dragon? Binuhay mo ang puso ng dragon. Oh, di ba? So, siguro kung magkukwit tayo, siguro hindi ngayon. Kaya talagang tinanggal natin kung sino yung mabigat, kung sino yung sinabi ni Adriel na, ma'am, ayoko na tinatamad ako pag ganito yung mga katrabaho ko. Siya mismo nagsabi nun, kung tamad yung mga katrabaho ko, tatamarin na rin ako. Actually, ganun din naman ako. Pag tamad na din yung mga katrabaho ko, di bakit pa ako magtatrabaho, di ba? Kasi domino effect yun eh. Kung tamad si Brian, di wag na. Damay-damay Ay, lang. no. Wag mong sabihin tamad pa ako. Kasi ano eh. Kaya nga binuhay mo ang dragon ngayon eh. Baka Binuhay mo nasa ang dragon. iulap mo. Pagtapos po nito, magagulat na. Kasi papunta ako lang ngayon eh. Paano, Boss Bry? Okay. Kumbaga, So, yung mga next na sila dragon pag-usapan ngayon. na lang natin is actual, yung request ni Gabriel tsaka ni is for the product knowledge. Kasi kung wala yung product knowledge niyo talaga, paano kayo makakabenta kung hindi niyo alam i-ibenta? Pero
Gab, yung mga Amadea project, madali lang ikabisado doon. Lalo ka na din, Adriel, ha? So, bako dito today Okay. Next. Mas Para mabilis lang naman tong call na to, makapag kayo. Ano yung mga insights mo or action plans natin? So, para next week, ito yung ulit pag-uusapan natin. So, nilagay ko, list ako yung mga workables ninyo. Ano yung action plans mo? Starting from you, Adriel. Sa akin po, yung action plan ko, more on siguro trading. Kung strength ni Kuya Brian yung yung kaya niya mag-handle sa mga tao. Lalo na nakaka-inspire naman. Actually, di naman yun kayo yung sinasabihan ko yung tinatamad ako. Generalize lang na ako mag-setup. Siyempre, pag ginaganaan ako, nakikita ko kayong gumagalaw. Ang action plan ko usually, sana minsan nasabi ko rin sana makabenta na rin ako para maranasan ko na rin yung commission. Ang plan ko usually, malakas ako sa humor ng Gen Z Gen Z tsaka social media marketing kasi may experience ako sa ideas ng paano paikutin yung humor ng tao sa yung ibang nag-inquire sa FB, most likely siguro sa branding ko siya nakuha. So most likely yung consistency na ng pag-post ng page ko tsaka yung sa TikTok tsaka yung sa mismong pre-qualification na ako mahina kasi ilang beses na ako tinatanong ni ma'am na paano ako mag-qualify ng clients. Nag-workshop naman din kami, sayang hindi namin nakakasama yung iba. So, sa akin, siguro product knowledge, tapos yung sabi ni Boss Jason kanina, naka-minutes of meeting lahat ng sinabi ni Boss ako dito, yung dapat well-versed sa pricing, comparison, business and partnership, sa product knowledge. So in short, sa product natin mismo kasi aminado ako minsan dependent pa ako kay Ma'am Diana kasi minsan overwhelm ako pag na-compare na yung project natin sa inquiry ng iba, lalo na pag mas mura yung iba or pag gusto nila kasi na sa Makati kayo walang ganun. Minsan pinapabayaan ko na. Nagiging option ko is gawin kitang referral or like apologetics sa customer. Siguro profiling. Tsaka more leads pa. Target ko dapat 8 to 10 per day. Maybe yung 1 to 2 tripping per day or 1 tripping per day para 4 2 sales pending sa isang buwan. Yun po. Actually, yung mga ibang client namin, Adriel, walang tripping yun kasi nasa ibang bansa sila. Online. So, mostly, lahat talaga ng mga kliyente is online. Nag-deal namin sa hardware. It's either tripping or presentation, makakapag-reserve ka. Okay. Ilan yung ina-expect mo na responsibility mo? Ilan ang magkakaroon ng reservation ngayon? Realistically, isa. Kasi 5 lang yung kausap Sobrang baba talaga na Marami pang... Ito yung sa Solana. Solana. Yung isa, hindi ko alam kung kaya mag-reserve nun Yung galing sa ibang bansa. Mag-online presentation ako this week po. Yung sa may Treetop ba? Sa Mandaluyong may tinanong ka about sa akin dun Hindi na po nag-response so baka hindi na tripan that time. Unresponsive na rin po sa Viber po Yung sa Lumudi, small chance na talaga na nagre-respond sila. Iba doon. Sige. Brian, ikaw. Ano yung action plan mo? Hello. Sa group chat na birthday, kapatid ko, bahala na maglaway lang guys. Gusto ko na. Ano lang? Brian, ano ka, Chappy? Mamaya ka na lang. Recon. Sige po. Gab, ikaw. Okay lang. Gab. Gabriel. Ano yung action ng dalawa ng tatay mo? Nakakahiya. Nandito director namin. Hello.
Yearly awardee. Wala. Nakikinig ba to si Gab? Yearly awardee. Tawagan mo nga Adrian. May sasakyan. Ayan. Ma'am, Ayan. Yung jeep na brand. Gab, yung magano lang action po. plan, Po. yung action plan mo, saan ka weak, ano pa ba? Aside sa product knowledge, and ilan yung ano mo, na-expect mo for tripping or reservation? Ang expected pa lang ma'am na for tripping is yung isa pa lang po. Isa lang po. And yung isa naman po kasi, di ba yun po yung magiging virtual na ano po. Virtual po ata kasi yun. Ito yung sa Virtual Amadea. tripping na po. Opo ma'am, Amadea po. Dalawa naman po yung sa Amadea. Dalawa pong Amadea yan. Yung dati mo ino-workout natin dati, yung sa inyo ni Papa mo, kaya natin mahilot yun. Hindi ko pa po alam dun ma'am eh, kasi asking pa lang din po ako dun eh. Oo. Sige. Opo ma'am. Pero kaya naman. Opo ma'am. Ang i-workout ko lang po ngayon ma'am is yung para mag-boost ng posting po lalo. Para kasi mas more nasanay po kasi ako na talagang usap lang, like message lang po sa mga stores din ano po eh, sa mga tao din po sa mga pages na nagko-comment po ganun. Kasi Medyo mahina po sa posting ang eh. game kasi ng real estate is all about visibility eh. So if you don't have, proper profiling ng sarili mo, hindi mo magigain yung trust nila sa online. Kasi Kaya nga po. scammer na yun. Isipin mo, magsascam sila ng mga ilang million dyan just to get a reservation. Nagkaroon din ako ng ganyan mga problema dati. So, improve mo yung page mo, mag-posting ka na mag-posting. Yung mga raw na mga pictures mo, alisin mo yun, ha? Kasi meron naman tayong Google Drive. Andun lahat ng mga pictures. Kung merong mga kulang, sabihin nyo lang sa akin. Nakalagay doon kung ano yung mga computations doon para hindi na kayo magtatanong ng laging computation kung mga kailangan lang nila ng details. Tapos mga caption, mga short description, andun lang naman din yun. So, naisupon na lahat provided naman din sa inyo. Kung may kulang man, pwede naman natin pag-usapan. I-check nyo lang din sa akin. No? Ana, ikaw, ano yung action steps mo? Hello? Mamaya na lang siya. Ikaw, Brian, balik tayo, Brian, sa'yo. Anong tanong po sa akin? Ang tanong ko sa'yo, paano ka magkakaroon ng benta? Ano yung action steps mo? Iba kasi yung mga action ko eh. Hindi, ibang action yan. Yung action mo para makabenta. Kasi ako kasi mga more on ka na ko eh. More on coercive power eh. Yung talagang kapanipanawang ng salita eh. Talagang i-attract ko talaga na makabilis siya eh. Oo. Pero Brian, dati nag-work yung hype marketing natin. Ibig sabihin yung konting units na lang, ganito. Remember yung sinabi ko sa'yo, mas mautak na yung mga clients ngayon, mas mautak na yung mga buyers. Ngayon, hindi mo siya may explain na maayos, hindi masasagot yung tanong nila. They will turn their back on you. Lahat naman ang tanong lang masagot yun. I hope na na-address mo sila dun sa ganong mga tanong nila, mukha kang kapanipaniwala. Make sense yung mga sagot mo sa kanila. Siguro kailangan ko na mag-Amerikana. Tapos, Mag-Amerikana kasi sabi nila, sobrang macho ka naman. Ay magsisiro sa mga asawa eh. Kaya kailangan ko na mag-Amerikana. saan ka nagkulang? Dati ang dami mong leads eh. May nagtatanong ka, ma'am, ano po yung mga availability? Lagi kong, aggressive ka na magtanong, ma'am, bigyan mo ako ng computation, ano po yung available dito, may second floor. Ganun ka, wala na yun. Mga ilang buwan mo na ganun. Kaya nga, break ko mga ganun. Pero kailangan, as proper specialist, mag-Amerikana na tayo. Pero alam mo pa yung mga availability ng Dominic, saka Sofia.
Yung Sophia, meron pang 3 bedrooms doon. Meron pang, I think, 3 studio, ano. Isang 2 bedrooms. Wala nang studio. Sold out na ang studio doon. Lahat. Pasig, Ortigas, 3 bedrooms na lang. daming commercial mga kilala. Pakisabi sa akin mamaya kung anong unit yun. Oh. Kasi Kasi kung mamaya, magbebenta ka talaga real time, i-update mo yung sarili mo na ilan pa kaya yung units, ano pa ba yung i-offer ko? May studio pa ba? May 2 bedroom pa ba? Saan pa ba yung facing ng 2 bedroom? Like yung ginagawa natin dati, lagi mo ina-update yung sarili mo para alam mo kung ano ibebenta mo. Siyempre, kung wala ka, hindi mo naman alam kung ano ibebenta mo, basta mo siya ibebenta. Diba? Oh. mamaya send mo sa akin yung available pa Okay. para paglabas ko mamaya, kahit na matulog ako na, alauna, alas 12 ka na mamaya. Okay, ilan yung na-expect mo na reservation or tripping? Mga kliyente mo ngayon? Kasi mamaya magsaturate ako eh. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila, basta saturate. Hindi, doon sa mga ibang workout mo, ilan ang responsive? Tingin mo ilan yung mapafollow up mo, mabalikan mo? Siguro 5. Yung nagsasabi na kulang sila ng 30K sa commercial. Ito yung dati. Pwede naman natin balikan yung mga ibang kliyente mo eh. Ganon. Huwag na sila. Okay. Hana, ikaw. Ma'am, meron pa akong sasabihin. Ano? Gusto ko ng weekly na meron tayong evaluation na ganito. Mas maganda. Weekly. Every, gabi ng Friday. Gabi ng Friday or Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Online na lang tayo. Okay lang sa inyo? Pwede bang Monday? Kasi mas maganda ang para magplano next week. Kung weekend, pang next week yung plano. Sunday, okay lang. Pwede Or Monday. Sunday para in preparation for the Monday. Kasi para yung tao, yung sarili natin. Para magising lagi. Pero hindi natin masa-schedule ng weekly. Kasi nga, we're running out of time na talaga, May 23. So, ang next na meeting natin, Wednesday or Thursday, ha? Okay. Wednesday, Thursday. Oh. Hana, ikaw? Anong problema sa follow-up system? Minsan meron akong nalalagpasan na client dun sa mga fina-follow up ko kasi hindi ko pa siya nagagawa. Yung parang pinakita ko sila parang index form na na format na ginawa ko dati way back Ortigas days. Ayun. So minsan meron akong nalilimutan pero minsan nababalikan ko siya in a day or two ganun. Pero hindi pa naman siya napapanis pag nabalikan. Tas more on social media presence, medyo kulang ako dun recently, yes. Na-check ko, di ba nag-try ako na mag-post online. The leads I had was converted into tripping. Yun yung nandun sa may So, kung mag-post kayo, make it more professional. Tsaka yung mga pictures is dapat malinaw. Pictures yun nandun sa Google folder natin. Bakit? Mas nakikita ng mga kliyente na totoo yung mga pictures natin. Kaya tayo nagsa-site tripping. Si Gab, kasi bibili, hindi nakasama. Pero last time, pumunta kami ng Solana. Diba? So yung mga raw photos na yon na malinaw, talagang it counts siya kasi nga hindi siya nag-uulit-ulit sa mga mata ng mga kliyente. So, kung ikaw magpo-post ka over social media, kung na-post or ginagamit mo yung posting ng Santras, nagamit na yan ng milyong agents ng Santras. 'Di ba? So, nakabisado na yan sa mata ng mga ibang nag-i-inquire about Santras. So, kailangan stand out din yung mga pictures nyo. Saan kaya siya naiiba. Diba? Tapos, keywords nyo. Yung keywords nyo, kasama ba doon yung mga importanteng details nila? Like UP Diliman, magkano yung monthly,
Adamson, yun yung mga searchable or keywords na hinahanap nila. And right now, we're into AI. Kung nasa digital kayo, kung magsa-search ka sa Google or sa Facebook, ang isa-search mo, condo near yung Diliman, ganun lang. So, importante, make sure na meron kang ganong keywording kung nagsa-social media marketing ka. So, yung pinaprovide ni Santras for me, hindi siya nag-work kasi nga, general siya eh. So, come into comfy space like that. Eh, hindi ka naman, ikaw mismo, as client, hindi ka naman nag-search ng comfy space over Facebook. Diba? Yun. Bibilin ikaw, anong action steps mo? I know na nasa digital ka, pero apart from digital, ano yung mga extra steps mo para makagain ng leads aside dun sa digital na provided ni Santras? Yung electronic signature ng PDF, yung galing sa device, pinapirit niya sa papel. Nagmukhang photocopy. Hello? Kontrata, di ba dapat original? Ay, nakalimutan ko si Ana. Ana, ilan yung possible na i-claim natin na benta mo this month? Console benta ko, bakit ko, nilayasan ko kahit napapunta kong Santras eh. Hana, Mm. ilan? Meron tayong wina-workout na closable na 3 as of now. 3. Anong projects? Yung Chinese. Ascensia, then Amadea. Inang mouse to. Okay. Okay. Babylin, ikaw, that's the last. Babylin, oh. Ano po ma'am, medyo improve ko ulit ma'am yung yung pag-follow up ko sa mga clients po. Kasi minsan yung iba din, parang kay Ma'am Hana din. Minsan yung sa dami po ng mga, minsan po sa isang araw kasi, noong May 1, nung pang umaga ako, mga mga 5 leads a day. So yung ibang leads ko na yon may mga website siya. Tapos yung inuuna ko yung mga website. Tapos minsan nakakalimutan ko yung mga ibang yung past na leads ko na ibalikan ulit yung mga website din na na lead na dumating. So kailangan kong i-improve din yon. And then yung din pag-post ko din sa page ko din po. Kasi mga nakaraan din may mga na-viewing din po ako noon through sa page ko rin po yung nakuha ko po. Yung mga clients po. Kaya yun po. Kasi dati may sinasabi ka, may mga nag-i-inquire or doon sa page mo. Diba? Yes po. Kaso lang po, nung pag nakausap ko na sila through phone or sa Viber, yung feedback po nila, yung masyadong mahal daw po siya kasi yun nga po. So, inaano ko naman po sila, ma'am, sinasala ko muna sila bago ko mag-ask ng ibang mga, kung halimbawa, kung gusto nilang mag-tripping, ganyan po. Pero kung masyadong mahal, nagka-counter offer ka ba na ibang projects? Yes po ma'am, pero yung talagang gusto nilang gusto na lang kunin, yung dun sa area po na pero pag nag-offer po ako ng ibang project, wala po, hindi po sila interested. Yun po. Tapos, tinatanong mo rin, magkano po ba yung budget natin monthly? Baka may makita kami. Ganito, for example, masyadong mahal yung 3-bedroom ng Solana. Biglang may nag-pre-open na 2-bedroom, kaya na pala ng budget nila. Yun din po yung tinatanong ko sa kanila. Kaso lang, hindi po sila specific na nagbibigay ng exact budget nila. Kasi nung tinanong ko po yung isang client ko po na ganun, sabi niya, mag-send ka muna ng sample quotation para ma-review namin kasi hindi ko masagot yung tanong mo kung magkano yung budget. Ganun po sila. Kaya hindi po sila minsan nagre-response doon sa tanong na budget po. Pero ang based sa experience ko, kung ang client hindi nagsasabi ng detail na magkano yung budget, most likely hindi siya serious buyer. So, inquire lang siya. Opo. Kaya minsan po, hindi ko,
matagal din po siya mag-response din kasi yun nga po yung tinatanong ko sa kanya. So napapaisip din po ako na parang hindi siya interested pag ganun po eh. Pag matagal siyang mag-response kung yung tanong na yun na budget yung tinatanong ko. Mm-mm. Or nagsasuggest ka ba na, ma'am, itong 15K monthly, kaya po ba ng budget nyo? Ganon, kung ayaw nila maging specific about sa budget nila. Edi kung ano na ito, 150, edi 300k or something. Hello, ma'am. Oo. Opo. Or, ano ba yung mga mostly na mga clients mo? RFO? Yung iba, ma'am, RFO. Tapos yung iba, pre-selling po siya. Tapos pag nagbigay po ako ng halibag, sabi niya, yung recent po na inquiry ko, ang budget daw niya is nasa hindi bababa siya ng 20. So binigyan ko po siya ng project natin na nasa lower, yung sa Amadea po. Tapos, yun po, nasa 18 naman po yung dun sa pag-studio po sa Amadea. Tapos no, yun po, waiting po ako sa update po niya, tapos tinatawagan ko po siya, hindi po siya nagre-response na. Kaya, nag-move on mo muna ako doon, tapos nag-focus na lang po ako sa ibang leads ko. Eh, dun sa Amadea, meron tayo yung step up dun eh. Yung parang may balloon. Kung hindi niya kaya yung 18, pwede mo nun siya mag-start ng 14. Opo. Ano ko ulit sa kanya, ma'am. Balikan ko po ulit kasi para maano po siya, ma-refresh, mabigyan ko po ulit ng details. Oh. Or if not, kung talagang siya, engaging, interested, pwede kung gusto nyo mag-SA, discount. Like yung ginagawa ni Brian. Or if not, we can offer freebies. Yung mga ganun. Sa kanila kapag engage. So, kunyari, kung hindi kaya ng 18K, yung step up, pwede naman natin. Ma'am, pwede tayo mag-start 14K muna. Pag naging okay na yung budget nyo, then saka natin pwede try na i-shift to another payment option. So, yun yung pinakamalinda na mag-offer tayo ng ibang payment options kung interesado naman din talaga siya. Diba? And then, based sa mga ibang clients previously din, na pag binalikan mo siya on second or third month, baka ready na sila. Pwedeng ng first month, ngayon kausap nyo, hindi pa sila ready, iniisip-isip pa. Diba? Ilang beses nangyari yan sa atin, di ba, Brian? Nung second and third month, pag-follow up mo, ready na pala sila. Kasi naging okay na. How do you craft all those leads? Nung time na kausap niyo siya, hindi pa ready. Ngayon, ma'am, kamusta na po? How are you? Okay na po ba? Hopefully, okay na po yung business niyo. Baka consider niyo ulit po investment namin regarding. I hope hindi po kayo nakakakuha ng project. So sometimes, kung magpo-follow up kayo, hindi lang yung follow up na, ma'am, follow up ko lang po, interested po ba kayo or not? Sometimes, it's good na parang tao yung kausap nila. No? Kamusta po yung business nyo? Okay po ba? Kamusta po yung graduation ng anak ninyo, ma'am? Ganun. Kung nyo siya lang directly na i-follow up. Ma'am, follow up ko lang po, nabasa nyo na po yung computation. Kasi talaga ako hindi ko na kaya papansin. Diba? So, mas maganda, kilalanin nyo yung kliyente nyo, ma'am, para saan po ba to? Sa anak nyo po ba, ma'am, to? For investment, papaupahan niyo po ba? Ay, sino po ba yung kasama niyo pauupahan nung paglo niyo? Ay, nag-aaral po ba yung anak niyo dito sa FEU? So, more on engage tayo para makilala natin sila. Ha? Para hindi sila nagre-retaliate na, ay, hindi ako magre-reply kasi ipipressure ako. No? Okay. So, ilan yung kaya natin, ulit na responsive, na ina-expect natin ngayong months, ang tagal mo ng fee. Sales. Hello. Bibilin. Pwede siya palitan. Yung hindi pa nabubuo. Bibilin. Kaso si
Ilan ang target natin na in-expect na reservation natin? Ano po, dalawang clients po. Two. So, saan projects to? Sa Amadea po, ma'am. Amadea. Okay. Opo. Pero napresentan mo na siya. Opo, ma'am, kasi ito ma'am yung dating na-tripping ko last year ba yun? Yung umuwi sila galing ibang bansa. Tapos biglang nag-message po siya. Tapos yun, in-update ko po siya sa project po ng Amadea, ma'am. Oo. Sige. Tapos yung isa, saan? Sa Kirana po, ma'am. Ito si friend na hindi afford or iba ito? Iba to, ma'am, iba po. Kausap ko nung nakaraan po. Dun sa Kirana, kung hindi niya kaya dun sa 12.5%, pwede nating offer ng 15%. 15% to 48 months po. 48 months. Mas mababa yun sa akin ha. Opo. Compared to 12.5, payable Yes po. Yes po. Tapos hopefully, ma-reserve or mapatripping or presentation natin. Ha? Yes po, ma'am. Oo. So, lahat tayo, mag-workout tayo ng needs natin. Kasi itong mga numbers na to, hindi lang tayo pwede mag-rely. For the next few days, I hope na next meeting, makapag-improve tayo ng social media natin. Ikaw din, Brian, for proof of reliability mo, mag-post ka, gumawa ka ng profile mo. Kasi ngayon, kahit traditional ka, nag-check pa rin tayo ng mga profile ng mga ahente. Ha? Okay? Alright. May mga, ba kayo? Suggestions? Adrian. Sa akin naman guys, hindi ko dinidisrespect yung traditional. Traditional ako galing. Yung tito ko ngayon nakikinig, yung may unit sa Shanata. Wala lang, fun fact lang. Kaya may kausap ako, sorry sa interruption. Tinatanong niya kasi yung resale value, pinakwento lang din doon. Yun nga, tulad doon, about sa tito ko, naririnig niya na ganito pala tayo tumabaho guys sa Sandras. Aggressive talaga tayo. Lalo na Gen Z guys, imagine nyo, mama ko lang yung walang cellphone. Lahat na nakikita nyo sa paligid nyo, nag-cellphone yan. Anong gusto nyo pag nanonood kayo ng TikTok? Usually yung mga editing. Yes, wala tayong skill sa editing. Pwede naman kayo sa akin. Kahit yung basic editing, hindi naman natin ka-teammates si Direct. Pa-edit lang kayo sa akin. Mag-random video lang kayo itsura dyan ng bagyo sa pinupuntahan nyo. Pag nakakausap nyo, na sabihin nyo lang na nandito po kami, if you want to, if you have inquiry about our project in Baguio, kahit simple video lang, huwag ka mahiya, wala ka naman pa kayo sa katabi mo eh. Sino ba sila sa, ako, hindi ako nahiya mag-vlog, hindi dahil makapal mukha ako. Diba? Sa akin lang sabi ni Boss Hyde yung nagbenta ng Rolex sa kung sa sales, ba't ka pa mag-sales, diba? Sinong sales na person doon na mahihain, sinang ganyan sa GC. Content niya yung last time nung meron ng convention. Sa sales walang mahihain. Ako makapal mukha ako naiyak pa ako nung pumunta ako sa Revalida. Hinanain ko, kinakwento ko kay God sa lahat. Pati kayong sa... Sino po yung manager, ma'am? Yung sabi na lalaki po na super giant. Sabi ko, sir, nawala na ako ng benta na cancel sa DLC. Ako, gusto ko talaga bumenta. Ako na-inspired ako kay Kuya Brian. Tapos, lagi nako-concern ko sa meeting na sabi ko sa mga kasama natin sa team. Traditional tayo. Wala akong disrespect sa traditional. Traditional kami ni Sir Jason, ako, lahat tayo, mga team Baguio. Siyempre, Gen Z na ngayon lahat may cellphone. Kung hirap po tayo sa mga humor ng mga Gen Z ngayon or mga young professional, even doon na nasa mid ng boomer tsaka Gen Z or mga mga professional na nasa gitna lang yung class. Lahat po yan nag-cellphone. Gusto na content about lifestyle, about sa ngayon, maging unique kasi lahat ng tao marunong na mag-AI. Yung RCBC na manager na naging inquire sa akin, nagre-response na ulit kanina. So, sumunod lang sa action plan na sinasabi. Naririnig pa po ba ako? Sumunod lang ako sa action plan ni manager kasi syempre, useless yung experience natin sa dating developer, useless yung magiging top seller ko ng mga teammate natin. Sabi nga ni Sir Jerry, yung benta natin last time,
History na lang yan, tapos naiyak pa ako sa training. Sabi ko, bawi ako di sa entrance. Ako, wala akong allowance, kaya nagbibiro ako sa GC na akin na lang allowance. So, minsan naiiyak ako talaga. Minsan nakakaiyak. Kaya sabi ko, try ko nga mag-vlog. Wala bang ahente gumagawa ng vlog. Iba lahat sa TikTok nag-guide. Kung di po tayo pala salita, may kanya-kanya tayong personality. Help ko kayo, ka-teammate ko naman kayo, di naman tayo hila din pababa dito. Magsimpleng video lang kayo na, kahit video lang, may background na may ingay na sasakyan sa labas o ako na lang magtanggal lang ang video. No? O kayo casual atar, gawa ko kayo ng ending ng video. Marunong kami mag-edit ni Hana. Tulungan tayo kasi kahit sa caption wala akong benta. Ang branding ko sa sarili ko, top seller group. Ginawan ko na ng logo yung Kapela at lahat ng poster ko lagi may Team Kapela, Super Giant. Nirebrand ko na rin sa sarili ko na puro after sales muna pinopost ko. Tapos mano-mano na lang yung post pag nakikita niyo share sa video. Hindi niya makikita 20 lang, 50, hindi lumalabas ng ganun. Puro mano-mano sinesend ko. Nakakatulong siya sa pag-build up para lalo na pag yung video na sinesend ko is yung dating benta ko sa developer lalagay ko this photo or video is reference only from my previous developer. Nakakatulong siya guys kasi sa panahon ngayon audio visual na tao. Kahit ako, bibili ako sa inyo tapos nakita kita ng tatanga-tanga ka na agent. Sorry sa word aggressive talaga ako na agent. Hindi ako bibili. Audio visual talaga guys. Kung mahina po kayo doon, pasensya na po kung may mga release tayo na teammates dito or may ganyan kami tayong opinion. Sa akin, gusto ko lang makabenta tayo. Kasi ayokong nakikita malungkot si manager. Nakakahiya sa team kasi ako. Sa akin okay lang naman. Nakakayang bumenta guys. Doon is ang role ko is to support you, hindi yung para lang mag-income ako. Siyempre, ang dito sa Santras, ang mas kumikita yung ahente through the support system. Ngayon, pag nasa group kasi, siyempre, iilan lang tayo eh. Kung walang pumapansin dun sa isa, tapos nagsisin lang, nahihila. Diba? Nahihila siya kung medyo naglalaylo yung isa, nahihila yung isa. Diba? So ngayon, konti lang tayo. Kaya ang iniisip ko, stop muna tayo magdagdag. If okay lang din sa inyo, then asikasuhin natin, yung buong oras ko, asikasuhin natin sa mga leads and clients nyo. So bakit pa tayo magpapalaki ng team? Kung hindi naman kayo bumibenta, hindi naman tayo nagkakaroon ng kliyente, hindi tayo magkakaroon ng income, para saan ka? Diba? Diretso lang. Ayun. Sino pa bang may suggestion dyan? Hana, si Baby Lynn. Open yun naman yung camera. Thank you kasi naisip niyo yun na mas mag-focus muna sa amin. Parang equip us para mas bumenta muna kami. Then when we are fully equipped, tsaka tayo magdagdag ng tao. I think that's a good one. Ikaw, Brian. Sana gabing ito, sana narinig ko sa motivation na pinakita nyo. Talagang binuhan nyo ang natutulog na kapangyarihan eh. Once nagagana na yun, ngayong gabi, sigurado na. Makaka-reserve ka na. Magkano yung sales mo dati? 171. 2020. Kasi may kasama ang buhat eh. Ngayon, talagang bumalik na eh. Bumalik na. Yung agreement mo, Boss Brian. Yung dasal. Bumalik na si Gab, hindi ito yung parang employer mo. Yes, man ka ha. We are partners dito. Ano yung intake mo? Saan po? Sorry po. Oo. Anong intake mo dito sa team natin? Kasi hindi naman tayo employer-employee relationship. Hindi boss. Mas more on po, pag po dito, mas may pag-communicate lalo kay na, sa inyo po ma'am, kay na Kuya Idrel, sa inyo kay na Mana, yung mas biasa na po sa more on online, kasi nga yun po yung pinaka talaga ngayon. Mas nasanay po kasi ako ng
may pagka ano po, may pagka oldies na talagang kausap na kausap po ng tao, ganun po. So, didelete mo na yung mga cartoon characters mo dun sa ano, Facebook. Dito natin, pre. Walang masama gumamit ng AI. Sa AI lang ako nag-ano. Ayun. Ikaw, Babylin. Anong cartoon yun, ma'am? Kita ng prompt, bro. More often. Baby. Baby, anong intake mo? Mararamdaman ka na ba namin lagi? Yes po, ma'am, pag ano po. Mag-traditional rin po ako pag naka-move on. Naka-ano na po ako sa duty ko ng 12 a.m. to 8 a.m. Pag natapos po Bigyan yung mo naman duty ako ko. ng report. Baka matulungan naman kita mag-email, blast sa mga kliyente mo. Sige po, ma'am. Yung Sige po. ginagawa mo dati, diba tinatawagan ko yung mga kliyente mo dati? So, bigyan mo Apo. naman din ako ng report. Share mo naman sa akin ano yung mga, ayun o, yung mga, ano yun, napag-uusapan ninyo. Share mo sa akin yung Excel file mo. Para alam Sige ko po. na, may iba tayong over sa kanya. Ano yung mga linas na pag-usapan nyo. Also, yung mga, sa inyo, hindi lang kay Babylin, maglagay kayo ng log sheets. Every meeting, yun yung pag-uusapan natin. Like yung parang sinabi ko dati, hindi naman nasunod. Ililista niyo yung mga kliyente nyo, ha? Ma'am. Oh. Pag ano, sa duty, mag-time mark na lang. Hindi naman yung kahit malit o yung record na lang na time mark para iwas silid. Pag banning time mark, pero pag online saturation kahit di na. Yung proof na lang sa GC. Oo. Para pag at least nakalimot tayo. Pag nagkasilitan. Ayan, may evidence dyan. Tsaka Kasi huwag kayo yung mahiya branch, guys. Pasuyo na lang pala yung number nyo. Number, email. Baka ako na lang mag-edit. Hindi ako papagawa sa AI. Try ko sa sige, go. para sa page nyo, yung cover photo nyo. Mag-unique tayo na pare-pareho tayong cover photo. Si Hana gumawa ng calling card ko eh. Para isang kulay lang. Ayun. Yun. Online. Send nyo kayo yung Adriel. Sa GC? Babylin, ikaw din. Photo nyo. No, kasi GC. Gawan mo yan. Sino yung wala? Si Brian, si Babylin, tsaka si Gabi yan. Wala yung mga yan, tatlo. Gawan mo ko ng ala Senator Padilla. Ay, mag-send ka ng maayos mong picture, ha? Yung hindi ka Okay. Sige. So, kailangan na natin magpahinga 8:30 na. So, tomorrow is a new day. Mag-follow up tayo bukas, ha? Kasi Sunday, family day ng mga tao. Spare like mga 3 to 4 hours dito sa Santras para makapagano tayo. Wala masyadong ginagawa yung mga tao bukas kasi it's Sunday, day off nila, ha? Yes po. Okay. Okay? So, Wednesday, ulitin natin ulit to. Mag-huddle time ulit tayo, ha? Sige po. Okay. Thank Good night, you. guys. Thank you very much. Okay, here come. Magpipicture Thank you, boss. Good night na. Thank you. Ay, hindi na kami tulog ngayon. Wala pa ng good night ngayon. Matutulog Good na. luck sa inyong lahat. Opo, sana God bless. makapag-trading benta na sa Okay, bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ay, Hello. Ano po, Bye. Brian? Bye. Taka na, nag-left na sila. Kamusta na? Tara, left na ako, boss, Bray, ha? Hindi mo itutulog ngayon. Mag-tripping pa ako ngayon eh. Iyon, Ha? grabe naman. Oh, sige, galingan mo. Sinto talaga yung top seller, ha? Hindi mo, minsan talaga pag... Minsan talaga, di mo masisisi ang mundo eh, no? Kung sino pang mayaman, silang okay. Minsan Yo! Sorry Christian, parang... Oh, kaya mo ng powers mo yun? Parang gago naman si Brian. Hindi normal sa kanya yun. Sira ulo eh. Wait lang. Sinagot pala kita sa computer. Wait lang. Ha? Sinagot kita sa computer.
Ano, narinig mo yung tawa ko? Hindi ko na mute sa headphone ko. Tawa ko ng tawa, parang gagawin ko. Oo nga eh. Saan ako tumawa? Pag si Brian nagsasalita. Nagsa-side comment ka pa habang nagsasalita. Hindi yung sinabi na ka-on mic. Ha? Yung sinabi na ka-on mic ako. Yung nga sasabi ko sa'yo. Sorry na. Yung yung mga comment mo, rinig na rinig. Bakit anong naririnig? Ha? Wala, natatawa ako sa reaction mo. Pero anyway, okay lang yan. May sinabi ba ako negative? Wala. Meron naman. Nasirahin ko si Brian talaga. Gumagano ba ako? Oo. At least alam niya. Kung mag-enroll pa, sige bro, good luck everyone. Ano ba sabi ko? Ha? Ano ba sabi ko? Top seller yan dito. Ano? Anong mga sinasabi kong side comment? Gago, naka-on mic pala doon. Sa mic lang ata, hindi. Oo nga. Ewan na nga. Pangina, nakonsensya pa ako. Tinatrash to ko na yung Hindi, okay lang yun. Nahype siya doon. Nahahype siya sa ganun. Mga ganyan yung motivation ni Brian. Yung ida-down mo siya, ganun. Bigla yung bebenta pag nagaganyan. Reaction ko lang na trash talking na kaya nga sinabi ko kanina na na-inspired naman ako bumenta. Pero yung sagutan pa ng Dragon, Agimat, yung mga ganun. Yung naka-off mic ako, sabi ko, yung Agimat mo. Pero yung 9:30, hindi ko na makita kung anong sinabi ko eh. Sabi ko, sinabi ko. Napapamarin pa ako ni Lord. I-record mo ba? Kung may record ka doon, makikita mo yung mga side comments mo. Meron akong record. Naka-OBS wala ako.